Tila apektado na rin ng krisis sa Middle East ang ASEAN chairship ng Pilipinas. Pati ngayon ng ilang opisyal kung dapat bang talikuran muna ng bansa ang pag-host ng ASEAN Summit sa Nobyembre para makatipid sa gitna ng oil crisis. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo kada barrel habang nasa ika-4 na linggo na ang giyera sa Iran, maraming mambabatas ang nananawagan para konsiderahin ng gobyerno ang postponement ng hosting ng Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre. Sumang-ayon sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senate President Tito Sotto kay dating Finance Secretary Gary Teves na nagsabing makakatipid ng nasa 17 billion pesos ang Pilipinas kung ipopostpone natin ang ASEAN chairship. Ayon sa ilang senador, ang kasalukuyang lagay ng presyo ng petrolyo ay dahilan para ikonsidera ng Administrasyong Marcos kung dapat ituloy ang ASEAN Summit sa Pilipinas. Dagdag ni Teves, sakaling ikonsidera ng gobyerno, hindi naman daw ito ang unang beses na may bansang magka-cancel ng hosting dahil sa urgent circumstances gaya ng pag-atras ng Japan sa Tokyo Olympics noong 2020. Ayon sa research consultancy firm ni Stratbase, hindi ideal ang pag-atras ng Pilipinas sa chairship dahil hindi lang kahinaan ng bansa ang ipapakita nito, kundi kahinaan ng ASEAN region. The conflict in the Middle East will not expand and will not have that much effect in ASEAN. That's why we have always argued we need a strategic way of thinking, not really reacting to certain things, but their wisdom to the idea. But I'm optimistic that it will not prolong, the war will not prolong, and we will overcome whatever fiscal challenges because we have a year of commitment to ASEAN. Ganito rin ang pananaw ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Well, I think we should proceed. That's only how many people who will be attending. No? It's not the entire country that will be attending to them. It's Manila only. And it will not be good, sir. Yeah, it will be terrible. Ayon naman kay GT Capital Vice Chairman at Chairman ng Philippines-Japan Economic Cooperation Committee, Alfred T., isang kahihiyan ang umatras sa ASEAN na forum umano para humanap ng sagot sa mga krisis tulad ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. My opinion, it would be a shame to put that aside. It's an opportunity for the Philippines to shine. Of course, crisis, people understand the impact of the crisis, but the Philippines is here. We should show that we are open to the world. Sang-ayon si T na may ibang paraan para tugunan ng oil price hike dahil ang ASEAN ay isang venue daw para magpulong ang mga member state at anyay brightest minds na kayang umisip ng paraan sa kasalukuyang lagay ng oil markets. Ahead of the November summit, tuloy-tuloy ang preparasyon ng gobyerno gaya ng latest inauguration ng Mactan Expo, ang pinakabagong convention center sa Cebu kung saan ginanap ang ASEAN Tourism Forum noong Enero at nakatakda pang venue para sa mga susunod na ASEAN meetings. Sa ngayon, nasa higit 2,000 kapulisan din ang deployed ng Philippine National Police para sa 44th ASEAN Forum sa Boracay ngayong araw. Nang ipasa sa Pilipinas ang ASEAN chairship, isa itong proud at promising moment sa administrasyon dahil maipapakita na raw ng Pilipinas na kaya nating humawak ng ASEAN Summit. Pero papaano na nga ba ngayong umaalma ang mga Pilipino sa pagsirit ng presyo ng petrolyo? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.